Ang problema natin dito, nakakaalis ng pantalan o ng port, yung mga ini-import na agricultural products, lalo na ang karne, nang hindi na i-inspeksyon. Walang tinatawag na PERS Border Inspection Facilities. Nananawagan ang Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA Party List kasama ang iba't ibang grupo ng hog producers sa bansa para sa agarang pagpapatayo ng mga first border inspection facilities upang epektibong masawata ang pagpasok ng mga smuggled at hindi ina-inspeksyong karne na nagbabanta sa kalusugan ng publiko at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Sa kasalukuyan upang masugpo ang suliraning ito, binigyan din ni AGA Party List Representative Nicanor Briones at mga naturang grupo ang mabilis na aksyon ng mga law enforcement agency tulad ng Philippine National Police o PNP Marikina na nakasamsam ng tinatayang 20 tons ng expired na frozen meat na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Ang PNP ay lagi pong nandyan. Kahit po itong sa mga unsafe products po natin ay nandyan lang naman po yung PNP. Bahagi din sa kanyang nabanggit ang operasyon ng NMIS at City Veterinary Office ng Lipa sa pagkakakumpiska ng mga iligal na binibentang karne online. Ang ating hangarin ay maging modelo sila at tularin. Kapag nangyari ito, buong bansa, mapapangalagaan natin yung kalusugan dahil hindi sila makakakain ng mga expired, unsafe, nasisira, namamaho ng mga karne na pinagsasamantalahan ng ibang mga traders. Kaugnay nito, binigyan din ng mga stakeholder na ang mga naturang hakbang ay pagpapakita ng dedikasyon sa ilalim ng Republic Act No. 10536 o Mid-Inspection Code of the Philippines at Food Safety Act upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa mga produktong unfit for human consumption. Sa pagtangkilik sa lokal na produkto natin, hindi lang ito sa livestock or pork and chicken, kasali na lahat ng mga agricultural na produkto sa atin sa Pilipinas. Merong existing na sa GIPSACA law that requires or encourage the local the government to prioritize the consumption or buying from the local pork or local production. Gayunpaman, iginiit ng mga hog producers na patuloy silang nalulugi dahil sa talamak na over-importation at smuggling kung saan umaabot sa 891 million kilos ng imported pork ang naitala noong 2025 at inaasahang aabot sa halos 1 bilyong kilo ngayong taon, bunsod na rin ng pinababang taripa sa ilalim ng mga umiiral na patakaran tulad ng Executive Order No. 62. Dahil dito, muling inihayag ng grupo ang kanilang panawagan, kabilang ang pagbabalik sa orihinal na taripa sa baboy na 30% in quota at 40% out quota, maging ang mabilis na implementasyon ng RA 12308 o Animal Industry Development and Competitiveness Act para magamit ang Animal Competitiveness Enhancement Fund sa mga livestock development at ang pagpapatuloy ng African Swine Fever o ASF vaccination upang masalba ang mga lokal na industriya ng pagbababuyan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.